May nagtanong nga po sa akin kung paano ko nga raw ginagawa yung pinapakain ko sa mga alaga kong manok at bibe. Ganito na nga po pala kalago ngayon yung tinanim kong Chinese kangkong. Napakabilis lang, parang kailan ko lang ito itinanim pero ngayon ganito na nga kalago. Dahil malago na nga ito kaya babawasan ko na nga at ipapakain ko sa mga alaga kong manok at bibe. Alam nyo po ba na pwede tayong makatipid sa pagkain ng mga alaga nating hayop kung meron tayong tanim na tulad nito, kangkong, kamoting kahoy at kamoting bagin? Gagayatin lang natin ito ng pino pero pwede rin namang hindi na natin ito gayatin. Pero syempre dahil hahaluan ko ito ng feeds at molasses kaya kailangan ko pa rin gayatin. At syempre para hindi na rin sila mahirapan na kainin ito. Pagkatapos kong gayatin ay hahaluan ko naman ito ng feeds. Pagkatapos ay hinalo-halo ko nga lang ito bago ko lagyan ng molasses. Ang molasses nga po pala ay gawa sa sugar cane o gawa po sa sugar beets na mababa ang sugar content. Hindi po ito katulad ng sugar na ginagamit natin na matamis. Ang good benefits naman po nito, ang molasses po ay may laxative effect. Ibig sabihin na i-flush niya po ang toxic substance na nai-ingest ng ating mga alaga. Maganda po ito lalong-lalo na sa mga new arrival na chicks natin galing biyahe dahil stress sila. Mainam na magbigay ng molasses dahil ang molasses po ay quick source ng energy at excellent source ng minerals. Ang bad benefits naman po nito, masama po na masobrahan sila dahil baka maging malambot po ang dumi nila. Nahaluan ko na nga rin ito ng vitamins at minsan naman ang nilalagay ko yung 1,000 egg para marami nga silang magbigay ng itlog. Malaki talaga ang matitipid kapag mas lamang sa gulay kaysa sa feeds ang ibibigay natin at ipapakain sa kanila. At isa pa, natural at siguradong malinis ang magiging karne nila. Minsan-minsan ko lang din pala sila binibigyan ng may halong feeds. Madalas kasi ang binibigay ko sa kanila purong kangkong o kaya naman ay talbos ng kamote. Napanood niyo po ba yung video kung paano namin ginawa itong kulungan ng mga alaga kong manok? Maraming salamat nga po pala sa lahat ng nanood nun at tumapos at syempre sa lahat na rin ng nag-share kahit paano mataas din po ang views. Malaki na nga din po pala itong mga RTL kong manok o diba? Parang kailan lang, kiti lang ito sila at sobrang liliit lang. Ito nga po pala yung manok na nangingitlog araw-araw kahit paano naman ay may source na ako ng itlog dito sa bukid at hindi na rin ako bibili. Pangarap ko rin talaga makapag-alaga ng marami pa nito kaya nagpagawa ako ng kulungan kahit ganito kasimple lang. Ito namang mga native kong manok kahit papano napaparami ko na rin sila. Alam nyo po, nag-umpisa lang yan sa isang inahin. Sobrang nagustuhan talaga nila yung kangkong na may molasses kaya naman magtatanim pa nga ako ng marami noon para mas makatipid nga ako sa pagkain nila. Bago nga pala matapos ang video na to, ipopromote ko na nga rin itong thermos na nabili ko sa link ng Run and Gale. Subok ko na nga rin pala ito bago ko i-promote. Ito nga yung unang gabi na sinalinan ko nga siya ng mainit na tubig. Kinabukasan nung magkakape nga yung pamangkin ko, titignan nga namin kung mainit na mainit pa nga rin ang tubig na nilagay ko dito. At ayan, makikita nga natin dito na umuusok pa nga yung tubig kaya ibig sabihin yan kahit magdamag na ang nakalipas, mainit pa rin yung tubig na sinalin ko nung gabi. Napakaganda nga ng thermos na to at napaka-aesthetic nga rin tignan. Hindi lang siya ganun kalakihan pero maraming naiilaman at ang kagandahan dito kahit saan tayo magpunta pag mahilig kayo sa kape, pwede natin siyang dalahin. Kinabukasan nga ulit at magkakape ako, tinignan ko nga kung mainit pa yung natirang tubig nito. Aba, at mainit pa nga rin, ayan o, umuusok pa nga. Kahit nga 2 gabi nang nakalipas, mainit pa rin yung tubig na sinalin ko dito kaya maganda nga itong thermos na to. At isa pa, mura nga lang din ito pag gusto nyo pong bumili, sa Yellow Basket ko po mabibili.